Magandang gabi po, Kuya Ken. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carlo. Alam niyo, matagal ko nang pinag-iisipan kung isusulat o ikukwento ko ba to. Kasi noong una, akala ko imahinasyon ko lang o dahil lang siguro sa pagod. Pero ngayon, sigurado na ako, totoong nangyari to. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Nangyari ito noong nakaraang buwan. Lumipat kami ng bahay sa isang lumang subdivision dito sa Maynila. Alam niyo naman kung yung mga bahay doon, matatanda na ang mga istruktura pero matibay pa rin. Mura lang ang upa kaya sinakyan na namin. Lalo na't kailangan namin ng matitirahan agad. Sa una, ayos naman ang lahat. Pero nagsimula ang kakaiba noong 3 linggo namin doon. Tuwing madaling araw, mga 2:00 o 3:00, gigising ako dahil may naririnig akong boses. Hindi malakas, parang bumubulong or pabulong lang. Akala ko galing sa labas o sa kapitbahay. Pero noong pinakinggan ko ng maigi, galing mismo sa loob ng kwarto at higit sa lahat, galing sa likod ng pader. Isang boses ng bata, umiiyak, tapos minsan tumatawa. Pero hindi yung masayang tawa, yung uri ng tawa na parang nanunukso o nananakot. Sinabi ko sa asawa ko, pero sinabi niyang baka nananaginip lang ako. Pero hindi ako nananaginip. Gising na gising ang diwa ko noong mga oras na yun. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Tumayo ako at lumipat sa pader kung saan nang gagaling ang tunog. Dinikit ko ang tenga ko doon at narinig ko ulit. Umiiyak siya, tapos biglang sumigaw ng napakalakas. Libas niya ako! Ang linis dito! Napaatras ako at nabagsak ang upuan. Dumating ang asawa ko galing sa kusina at tinanong kung anong nangyari. Nang sabihin ko sa kanya, tumahimik bigla ang paligid. Nanlamig ang buong katawan ko. Kinabukasan, nagtanong-tanong kami sa mga matatandang kapitbahay tungkol sa kasaysayan ng bahay. Doon namin nalaman, maraming taon na ang nakaraan, may isang bata raw na nawala doon. Sabi nila, habang ginagawa o inaayos daw ang bahay noon, aksidente raw itong naipon sa loob ng pader habang buhay pa. Hindi na kami nagtagal doon. Umalis kami kinabukasan mismo. Pero ang mas nakakatakot, kahit nasa bagong bahay na kami ngayon, minsan, kapag tahimik ang paligid, naririnig ko pa rin. At ngayon, parang mas malapit na ang boses. O baka sumama lang siya sa amin.